active din sila on Early that game. game number. Early game lang muna. Sige, to answer your question, bias ako sa Direnji and kaya ko talaga pumatay early game. 2 minutes pa lang, you have more potential of dishing out damage dahil sa passive na meron Direnji. Ako para sa akin na medyo... para sa akin yung Blacklist kasi ang dami nilang strategy at isa to sa mga strategy nila. And of course, well-known na rin naman sa MOBA terms, no, na ultimate bonding experience yung galawan dito ng Blacklist International. They will at least farm first and get the 4 protect 1 combo. Number 1, binan nila yung Hino. Sobrang counter sa kanila yon. Isa pang hero na kumounter sa ganitong klaseng lineup was the Mengya nung nakarang EWC. So anything na merong AOE, counter sa kanila. So kung ako TNT, dapat yung early power spike nila kasi may damage agad yan. Yung long, kahit pa paano may poke, yung Dharma may poke. Gera dapat agad tong TNT. Hindi sila pwede maglaro dito ng passive din. Oo, kailangan nila salubungin ha. malapit. Pero naramdaman ni Curbs dito na meron 3 players from the side of Blacklist. Parang ganun nangyayari ngayon. I think for TNT nakaagod din naman sila doon sa may top lane. So parang ganun ulit na magiging trajectory ng ating laban. More on pokes. Same nung nangyari sa ating game number 1. So nag-aantay lang muna ng magandang pwesto from both teams. Pero masasagasaan Nako, mararamdaman. Pa-baby wave nilabas dito. Okay, gandang Mournful Zorro! Ang galing ni Impressive. Sabi niya, dito pupunta yan. Medyo kabisado, pero yung damage out po nila bitin. But at least they're playing fire with fire. They will try to get this red buff. Importante todo para kay Mr. Just Chi to probably get that level 4. Pero may box out na gagawin ni Impressive. Easy red buff nakuha para kay Nakan. Napakagandang usage doon ng passive. Maintaining initiative coming from the Yixing Dragon. Death immunity ang naging solusyon doon. Calculated approach. Alam nila na pwede mag-counter invade ng TNT. So naging maingat ang kanilang galon. Because they cannot commit just yet. Dahil wala pa masyadong damage ang kanilang jungle asset. Yung mga agudo na yan, kailangan talaga ng konting oras bago makapop off. Tsaka na dito, tama, napaka-impressive nung nangyari na push and pull from Blacklist International. All along, akala natin sila yung medyo malulugi doon sa team fight na yun, pero good thing naman hindi nagkaroon ng casualty. So, box pa rin sa may middle lane na binanggit natin yan kanina game number 1 na talaga napaka-importante kung paano mangyari sa may middle lane before an objective. So, I think parang iniingatan lang din nila muna na hindi magkaroon ng casualty as much as possible and iniiwasan yung mga invade. So, by the way, Impressive is doing a great job dahil talagang sinusundan niya kung nasa yung mga players dito ng Blacklist. Nagbibigay talaga siya ng impormasyon kung saan ang kanilang kalaban. With that information, ng TNT ay meron silang extra data. No pun intended, TNT sila pero ang dami nilang data kung ano nangyayari sa mapa. Dahil meron nga sila ditong dasyaw. Okay? One thing that TNT could actually do against Blacklist International is to counter the global approach na meron ng isang dasyaw. Pwede silang umikot, pwede silang mag-call ng lahat ng isang team Biglaan, fight no? na hindi prepared ng Blacklist International. So at level 4, at level 5 ngayon at si Sika, they're not committing just yet sa Eye of the Whirlpool kung saan pwede nilang gawa ng pressure point. Will TNT find the opening this time around? Then ang dami nila pwedeng i-foresight ng Blacklist International. Oo, so far para sa TNT, in terms of jungle gold, maganda yung nangyayari dito. Para sa kanila talaga hindi galing. kinatantanan. Ang galing, Yung red buff, pero para magagalit yata. Okay, sasagutin, magkakasalubungan! Nagka-burst down, pero nagka-Zorro. Oh, pero yun na naman ang pasok. This time, ni Chami 1, the damage out to medyo bitin pa para sa side of Blacklist. Magkakagulingan sila. Pero may ultimate pa si Impressive. Wala na, pero mula sa likod. Nandun na nga, Flaming Palm coming in. Normal hit. But I curve to. Meron pa Dragon yan. Dragon up. May iwan si Chami 1. Yung Dragon Breath. Ay, lumabas doon. Chami 1 mula doon. Yun na nga. Blowborn Tankan. Getting the kill. Another kill para sa TNT and another red buff para sa kanila. Pangalawang beses na yan. Hindi tinantanan ni Khan ang kanyang posisyon nung nakita na si Chami 1. Lahat ng resources na gamit dito. Open na tayo. Teka lang, 55 ato na magaganap ulit. May laban pa pala, pero may DP doon sa may patagitay. Narangan ng Blacklist International. Free hit. This time, si Mr. Golden. Ayaw nilang ibigay itong Tyrant na to. Si Khan mawawala ngayon dito. Hindi umaatras ang Blacklist International. Nandun si Just Chi. Tatanggalin niya muna dito yung kanyang furball. Pero grabe yung tapak ng Blacklist, hindi umaatras. Oo, partida wala pang dito, halos wala ng mga buhay. Yung mga players dito ng Blacklist International, I think for TNT dito, medyo nagkaroon din ng struggle kung saan sila papasok. And medyo nagkakaroon na ng difference in terms of gold. Pero kung mapansin natin, dikit pa rin. So naging effective dito for TNT naman yung pag-invade nila against Blacklist dun sa may red. 2 beses kagaya ng sinabi mo. At maganda yung naging out nila every time na magtatry sila mag-invade. Speaking of the invade, hindi nag-commit kanina si Sika, si Curbs, si Impressive. Walang ultimate ang available. Kailangan Hindi pa sila na respetuhin ng Blacklist in terms of the frontline defense na meron dito si Chaz. So kailangan nilang mag-force out. Ito na ginagawa nila dito. Invade na naman ng TNT.
Oh, Ay, teka, naghahanap na ba? Tingnan mo sa baba, hindi pa tatapos ang ginagawang zone out. Golden Kite forcing out via nagkaroon ng switch up dito. Yung TNT si Curbso ngayon ang nasa taas. Oh, masasabi natin by the way, para dito sa ating game, pantay na pantay pa ngayon. Kung sino magkakamali pagdating sa positioning, medyo mahihirapan. Kasi in terms of positioning din, para nagkakasalisihan yung dalawang teams natin. Pero I think for Blacklist International, ito rin sinasabi ni Shinbo kanina na gamit yung mga bushes sa may middle lane. Para may threat yata na mangyayari. Ano gagawin dito ng Blacklist? Habang sa bottom lane, meron din silang pipilitin na masira na objective. So, ang pinakatanong dito, TNT is not using the Dakyo just yet. Expecting na ako, either I would expect the Dakyo to be proactive na pwede nang likuran dito ang Blacklist International. Sa unang first play na ginawa nila kanina, they had to be in sequence. Wow. Napaka meron, may mga ganong words. Doon kasi nakita natin na kailangan nilang mag-sequence sa damage. Dahil hindi nga nag-show na yung position ni Vayne. Napakaganda sa Golden Kite. Na-stun. Na-stun. Yun lang, kamunti ka, nag-ultimate na siya doon, hindi tumama, tinamaan yung hangin. Okay. Oh my glove, Silicious, medyo crucial yun. Alam ng Blacklist International na wala. Pwede sila magpumilit ng something dito sa may bandang Overlord. Oh, alam nila dito na wala yung isang resource. Pero parang nakaredy na naman dito ang TNT tropang alab. So Blacklist International nag-aatay din ng opportunity for them. At ito na naman nangyayari sa kanila. No? Lahat ng mga lanes na kinocover nila. Si Dragon dito kukuha ng damage. May pilitan na mag-flash. So alis muna sila. Habang yung TNT dito mag-back away. Mainit ang labanan sa may middle lane. Ganun din sa top lane. Nag-out burst. Meron pang card. Flash in para kay Golden Guide dito. Napa-ultimate na lang bigla si Vayne. But then again, the pressure was coming in para sa side ng Blacklist. Ang dami nangyari. Oo. Parang yung pressure na galing sa top lane. Galing tayo na mid lane kanina sa camera eh. Lumipat tayo na top lane, tapos nangyari ulit sa may middle lane. Ginamitan ng Eye of the Whirlpool kaagad ng TNT. Either pinorse out nila ang Blacklist, hindi na lumapit kaagad. Pero one thing that I noticed din kay Impressive, instead of going with the usual tank build or yung Dawnlight, inuna na yung Mask of Agony. So yung skill 1 na skill 2 ni Impressive ngayon ay merong slowly building up scaling magic damage. Dahil nga may napakataas ng zone out potential ng isang Dashiao. Dito pa lang, they can use this effectively in terms of the frontline na ginagawa ng Blacklist International. I agree kasi parang bitin sila dito eh. Bitin yung poke damage ng invade nila eh. Bumitaw kasi sila eh. Di ba dapat mag-round 3 na kanina? Oo. Sabi nila, ano na lang, yung baboy ramo na lang. Ayamams na lang daw. Di ba kanina, yung round 3, akala natin yun eh. Tapos umalis sila dun eh. Balik na tuloy May talon, may talon! Nagkatalunan, second skill coming in, TNT. Borikite? Ay! Oh my God, buhay pa rin, Blacklist. Ayun, ginawa na naman yung Imba out. Oh, imba out. Oo, pero nagamit na naman yung ibang mga resources kagaya Yung na sinabi blowboard. natin. Dumediretso kasi. Pero good initiative Ayan. for TNT. Pero imba nga yung pagkakalis doon. In terms of gold, si Just Chi ang Imba lamang. out. Bago yun, may imba out. Hoy, ginawa natin yung last time. Ginawa natin, teka lang nag-flash out na rin dito si Sika. Kan? Grabe. Grabe Flash, naman siya ng flash. panda. Si Kan, Dharma, ultimate. Meron mag-gold guard, golden guide. Wala, pero laban na lang. Outburst, nasa gitna si Impressive. Tamang pindot na lang. Sabi niya kailangan ko na mag-out. Pero nasa harap rin siya dito. Ayun na nga yung super setup. Ay, Pero nandun sa likod, Grimsu. Pero nakabang ang Blacklist International. Napakagandang map awareness mula sa Blacklist. Abangan na lang dito yung Dragon. Yung Dragon lumipad na lang. I-inba out this time. Si Sika, iba out. Madidepensahan pa nila yung Torre. Makakapag-depensa pero yung pressure. Tuloy-tuloy, no? Oo. Tuloy-tuloy nang gagaling dito sa Blacklist International. I think, at dami nagamit na resources kanina sa may middle lane. Doon natin makikita yung disiplina ng dalawang teams natin. Yeah. And tama yung sinabi dito, grabe yung pressure na nangyari sa may middle lane. Pero ang ganda nung ginawa ng TNT na nadedepensahan pa rin nila yung torre nila. Gusto ko lang i-commend yung production kung paano talaga nilalagay yung real-time Tama. team fight. Kung pwede lang ilagay sa RG ko yun, malalaman mo kung sino talaga may ambag. Pero nakita mo si Dragon tsaka si Sika or Dragon ang impressive ang humarap kayo sa team fight dahil kailangan nila mang zone out. Walang lumapit in terms of the si defense Dragon. capability. Oh my God. At napakagandang Teka lang, ang ganda. Where is my boy? Imba out na naman. Iba out para kay Sika dito. Tingnan natin kung may effect, kung effective. Isa pa nga. Isa pa, iba out! Yun. Tingnan natin kung effective yun. Para sa akin kasi kapag i-imba out ka, dapat may kapalit kayo eh. Kumbaga dapat sinayang mo na yung resources. iba, oo. Kumbaga pag may na-imba out na I-follow isa, up. gera na. Ano. Dediretso mo na if ever. Pero ito tuloy-tuloy ang pressure na ginagawa ng Blacklist International. Pero for TNT, para ano sila ngayon? Para silang apoy na nag-aantay lang na mas lumakas yung alab nila. Aba. Gusto mo mag-barbecue? Pinapabaga mo pa ba? Parang ganun yung nangyayari yun eh. I think kaya din
rin hindi ganun tumatalo agad yung Blackwells International para sa ating laban sa nakarally ngayon. At medyo sinusundan kung nasaan si Chami Wanda. Si Justin din nakita na nila habang nakapuwesto na may Pwede na Blackwells yan. sa may middle lane. Magkakaroon pa tayo ng team fight habang sinusubukan ng TNT na kumuha dito ng objective. Just Chi, nakarally pumasok si Chaz at saka si Golden Kite. Dadating na rin kalahati ang buhay! Tatalo si Chaz! Curtis may board nilabas na, nagkakatamahan pero free si Golden Cat sa may batang gilid. Sino makakuha ng talent dito? Sino maiwan? May iwan si Zika pero ang ganda ng Andy Sorrow. Si Zika dito wala pa rin nagkapatayan. Ayun yung Dragon, bababa na. Pero sino naka-free doon? Si Dragon and si Mr. Golden. Tamang pindot lang ng normal. Kung may mouse yan, right click yan. Pero matama doon yung mga apoy-apoy nung kabila namang hero ni Gerbsu. As Gerbsu will take down Chaz. Siyempre naman, true damage yan. Blaming Ball, pero dalawa na kagad mamatay din sa side ng TNT. Mag-aapon pa ngayon sila Just Chi. Si Gerbsu. Nandito na si Chami Dragon. Wan, Chami Wan. Habang nandito the Prodigy, Chami Wan from behind. 4 players down sa side ng TNT. Impressive dito hinahabol ni Chami Wan. Meron pa dashing para sa kanya. Meron pa knock-up. Pero may sagot dito si Impressive. Makakatakas pa rin. Pero what is that, OSX? Ano nangyari? Nako po, medyo na-miscalculate doon ni Curbsu na may tore pa pala sa baba. Isang tore na lang ang tinamaan doon. Sana for Blacklist International, pero wala palang nabawasan doon. A great defense na ginamit against TNT. Continuing seek and Curbsu. Extended ang team fight mo, Ang haba. isipin mo. Dami nangyari. Si Chami Wan lang palang muling alakak. Kinailangan ni Dragon na gamitin ang kanyang death immunity, Manswarm, pati yung flash out niya dahil siya nga nagsimula ng laban na yon. At kinailangan nila balikan ni Sandite. Ginamit dito We ng watched the World's My replay. Board. Si Chaz ang naging frontline dito. Habang ginamit ang mournful tempo, ang target ng nila sa likod walang iba kundi si Chami Wan tsaka si Dragon at Golden Kite. In that situation, kailangan tagal ng damage dealer na nagmula sa Blacklist International. But at some point, buhay pa pala yung Torre doon. At kinailangan lang nila ng damage sa likod. May palag din para yung TNT. They have the opportunity to get away. Number 1, the inbound. Number 2, the Dragon. You also have the Unending Sorrow para kay Impressive dito. Ang dami nila pwede i-bait. Kailangan na magamit nila yun ng tama. Yung timing nun. Di Ayan ko! na! Oy, pinaggamit yung third skill para pag-set up. Yun lang! Ah! Si Dragon yung pag nila. Okay, sa may gitna. May nangyayari. Si Khan nakuha na. Oh, no. Hinahabol niya si Impressive at dediretso mga players ng Blacklist. Habang yung minion wave dun sa may bottom lane ay nakaangat lang din. Top lane yata yung kukuhanin dito. Tapusin na ata, Kuya OSX. Naku, may mga minions to. Endable to sa Blacklist International. Yun lang. Andito pa yung tatay ng mga Pepa. Makakadepensa ba? Para pipigilan yata dito. Hindi ata papauwiin. Hinahabol pa rin ni Chaz. Kahit Si Bane. Hinihila niya yung minions. Na-clear. Oo, na-clear. Pero si Curbsu, ang ganda ng idea. The idea was to, kumbaga, yung i-tornado lahat makapag-set up. Pero ang problema, Blacklist yung kalaban mo eh. Yeah. Alam nila yung pwedeng gawin ng loong sa flank eh. Oo, alam nila yung gagawin. Alam nila kung paano sasagutin. Yeah, well, speaking of sasagutin, sa ating inside scooper kanina sinabi ni Shinbu, kung mid-game ang usapan, it's 30 minutes already at kailangan mo din isilyuan ng game. Para sa akin, kailangan din ako para naging proactive dito ang isang dash out dahil you have more ways to actually extend the fight, force and the the fight dahil sa Eye of the Whirlpool. parang ipipili Pero ka walang ta. nakakalapit from TNT. Kaya nanonotice natin palagi na si Bane or si Bane ang nagiging clean up na dito sa baba. Oo, tsaka ano ngayon even yung pagtawag ay sa may bottom lane. So yung kiniklear kanina at tinatry na pangatin na minion ay nasagot na rin agad dito ng Blacklist International. Okay, tingnan natin kung paano mangyayari dito sa initiation. Kada, pipilit na pumasok dun sa may bandang gitna. Habang si Chaz medyo aaray pero grabe pa rin yung control ng galing. Blacklist ngayon. Ang ganda ng control na pinapakita Great nila. defense talaga. TNT ngayon at kailangan nilang madepensahan lahat ng ibibitaw ng kanilang kalaban. Pumasok si Impressive mag-isa dito. Unending Sorrow para kay Impressive dito. Pero yun na nga yung outpost Chami na Wan! ni Chaz. Nagkabaliw ka na. Defeated ngayon si Impressive. 41 seconds down. Pero mawala din si Chaz dito. Ito na ba? Wait, two minutes down. Ang ganda naman ng mga banat-banat ni Bane doon. Finally, nakuha na magandang mantra. Mag-aabol pa ngayon si Mr. Curbsu. Pero harang siya ngayon ng Panda. Tingnan natin. Mawala si Just Chi. But then again, that was a great defense from TNT. Nako, napanood ko na yung mga ganito mga moments na parang gusto mo matatapos na yung laban. Pero dito sa TNT nakakadepensa pa rin. At tatlo napatay against sa Blacklist International. Yung moment para sa kanila na medyo bawiin yung lamang ng Blacklist. Okay. Finally, nagkaroon dito si Bane, pare. Nagkaroon ng The Bane moment. The Bane moment. The Bane moment, commending Chami Wan and Chaz kung saan ang crucial crowd control na yan, 4 ang natamaan. Considering na yung death ng Fatih na naging way para makuha ang high ground turret, dalawang lane ay meron ng mga Gundam na naglalakad in all of the lanes. So mas makunat dito kanilang mga push. Kailangan din mag-ingat. I wanna see how Zika revolves around this. Ginamit ang Eye of the Whirlpool. Naka-full magic damage dito yung half of it is magic damage. Saka ng item slot. I think they're going for damage ngayon for this buff.
Grabe yung laban natin, oh. 7-9 pa lang pala yung kill score, pero ganito na agad. So, maganda na nakuha dito ng side ng TNT Tropang Alab, yung ating Tyrant. Yeah. So, Blacklist International, sila naman ngayon ang parang hindi natin masasabi na silang dedepensa kasi regardless kung TNT Tropang Alab nakakuha ng objective, sila pa rin yung umaabante at yun yung nagiging maganda para sa kanila. Parang may tinatry yatang habulin, ha. Parang alam nila kung saan pupunta. Si Bane. Okay, tinakot lang. Ang hula ko dito, always 6 Chantel, all eyes on Bane eh. Para sa akin siya Si Vayne talaga yung pwede makapagbigay ng ano. Ayan! Ay! Kakasabi lang natin, meron na counter goal siya dito. Nakapag-second skin si Golden kahit nawala si Kuya May na bate. Oh my God, si Licious. Sabay out ngayon si Na-Impressive. Alam na to ng Blacklist International, wala na. Pero laban daw si Nakan dito. Wala si Bane. 4-on-4 situation. Dragon mapapa-out ngayon. Pero ultra stun para kay Golden Knight. Tuloy pa rin. Chami Wan nagkakaurahan. Medyo makulat si Kan dito. Yun na nga si Kenzo. Ang ganda ng gilid ni Kuya Kenzo. Pero Imba out! Imba out! Nakapag-TV out si Kenzo doon. Buhay pa nga! Mababaliktad pa nga ata! And the Rampage para dito kay Curve sumakasi natin ng Torre. Ang TNT Tropang Alab is disendable para sa TNT. Si Shami Wan lang ang natitira para dumapes sa kanila. Masira na rin yung Torre dito sa may bandang gitna. Yung minion wave madedefense. Shami Wan! Bigla-bigla! Siya lang mag-isa dito. Tingnan natin kakayanin. Hindi nakakayanin. And we're going to game number 3 for TNT! Friday Madness! TNT Tropang Alab makakasecure ng game